Panginoon, ang daming nagdaan ng mga nakaraang araw. Ang daming nagdaan, Panginoon, ng mga nangyari sa buhay namin, pero ikaw ang Diyos na nandyan, na dapat naming purihin. Ikaw ang Diyos na nandyan, na nagbibigay ng kapahingahan sa amin. Kaya Lord, sa mga oras na ito, na sa aming paglapit sa inyo, dalangin namin na linisin niyo po ang puso't isipan namin. O Lord, kung may mga nakikita kang karumihan sa isip namin na naglalaro, Panginoon, na hindi namin sinasadya o sinasadya, linisin niyo nga po ito. Kung meron po kayong nakikita sa puso namin, Panginoon, ngayon na itinatago naming mga kasalanan, sinasadya man namin itago ito o hindi, Lord, tanggalin niyo nga po ito. Linisin niyo po, Panginoon, ang buhay namin upang maging malaya ang pagpasok ng inyong banal na spirito. O Lord, sa mga oras na ito, wala po kaming ibang gustong marinig kung hindi ikaw lamang. Wala po kaming ibang gustong maranasan na kapangyarihan kung hindi sa inyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, ina-acknowledge ka po namin na kayo po ang nasa kalagitnaan namin. Ina-acknowledge po namin na may gagawin po kayo at mangungusap po kayo sa bawat isa. And salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo para lang pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan namin at iligtas kami, O Lord God. Lord, ikaw lamang po ang magaling sa mga oras na ito. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran at ikaw nawa po, Panginoon, ang makita nila at marinig nila. We bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. So magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na tayo muli ay nagsama-sama dito sa Siena Park para po purihin ang ating Diyos, para sambahin ang ating Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa na tuwing nagkakaroon ng mga ganitong gathering, sama-sama tayo. Amen ba? Masaya ka ba na ang kasama mo yung katabi mo? Ayan, amen. Di ba? Minsan, iba-iba ang nakakatabi natin, minsan, iba-iba ang nakakausap natin, pero masaya tayo dahil tayo ay nandito sa presensya ng ating Diyos. Alam niyo po mga kapatid, nagkaroon man ng panibagong lugar dito sa pagsasamba natin, kasi noon tayo ay nasa BS Square, ngayon tayo ay nasa Siena Park. Ang Diyos natin ay hindi kailanman nagbago. Amen ba? Amen. Ang Diyos na sinasamba natin noon sa BS Square ay ang Diyos na ang kasama pa rin natin ngayon. Tama ba? Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid, nagkaroon man ng pagbabago, let's embrace it with our unchanging God. So ang topic natin ngayong umaga, embracing change with the unchanging God. Basahin po natin ang Malakay chapter 3, verse 6 to 10. Basahin po natin, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Verse 7, ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Verse 8, will a mere mortal rob God? Yet you rob me? But you ask, how are we robbing you? In tithes and in offerings. Verse 9, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So alam niyo po mga kapatid, alam ko po ilan sa atin dito ay medyo familiar with this verse. Lalong-lalo na yung verse na Malakay chapter 3, verse 9, yung about sa tithing. Alam ko familiar po tayo dyan. Pero mga kapatid, ito pong binasa nating verse from Matthew chapter 6, verse to 10, ang background po nito, after po masakop ng mga Israelita ng Babylon under King Nebuchadnezzar, sila po ay bumalik sa Jerusalem. And dahil bumalik na sila sa Jerusalem, nagkaroon ng pagbabago in their situation. Noon, nahihirapan sila under King Nebuchadnezzar. They embrace their new situation. They embrace yung pagbabago na binigay ng Diyos sa kanila. Pero mga kapatid, meron ding inaasahan ng Diyos sa kanila. Instead of changing their behavior na hindi maganda, hindi sila nagbago. Nagbago ang sitwasyon, pero hindi po sila nagbago. Basahin ko lang po ulit yung verse 7 sa inyo. Sabi doon, ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and
have not kept them. So tignan niyo yun mga kapatid, ever since hindi nila kinip yung utos ng Diyos, ever since hindi sila nagbago, sumuway sila. Alam niyo po, minsan ang tao, merong mga pagbabagong nangyayari sa kanila. Halimbawa po, kapag ang tao po ay nagkakaroon ng panibagong trabaho, minsan hindi nagbabago po yung attitude natin, yung ethics natin, kung paano tayo magtrabaho sa nakaraang trabaho natin. 'Di ba? Minsan tumaas na yung sahod mo pero yung ethics mo sa pagtatrabaho, ganun pa rin. 'Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, let's embrace change. Kasi kapag in-embrace natin ng change, mas mamahalin natin yung mga bagay na binibigay ng Diyos para sa atin. Bakit kaya maraming tao ang ayaw ng pagbabago? Why do some people hate changes? Siguro, ang ilan sa atin dito, Pastor, ako ayoko ng changes kasi sanay na ako dun sa comfort zone ko. Pastor, ako ayoko ng pagbabago kasi ito yung bagay na simula nung bata ako, ginagawa ko na. Ito yung bagay na simula nung bata ako ay kinalakihan ko na. Parang ayoko nang baguhin, Pastor. At kung babaguhin ko to, Pastor, maraming mawawala. Maraming hindi magandang mangyayari. Or kaya naman, Pastor, baka hindi na ako pansinin ng mga kaibigan ko. Alam niyo po, these are the two common reasons why do some people hate changes. Number one is they hate changes because of uncertainties. Di ba? Dahil hindi natin alam yung mangyayari in the future, dahil hindi natin alam yung mangyayari mamaya, dahil hindi natin alam yung mangyayari sa susunod na buwan at susunod na taon, ayaw natin ng pagbabago. E paano kapag inuutusan ka ng Diyos na magbago? Tapos ikaw ayaw mong magbago dahil takot ka sa mangyayari in the future. Halimbawa na lang po, meron po akong isang kakilala na ayaw lumipat po ng trabaho pero meron pong better opportunity na binibigay sa kanya. Tumawag po sa kanya and pinagpipray niya na, Lord, sana bigyan mo ako ng magandang trabaho. Lord, sana bigyan mo ako ng trabaho na walang Sunday. Lord, sana bigyan mo ako ng trabaho na walang Saturday para makapag-minister ako sa iyo, para makapag-Bible study ako, para, Lord, matugunan ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Alam niyo po, mga kapatid, nung tumawag sa kanya, hindi po siya sumagot. Hindi niya tinanggap. Bakit? Kasi baka daw sa interview, bumagsak siya. Di ba? Some people are afraid of uncertainties. That's why they hate changes. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot sa pagbabago. Minsan, alam niyo po, nagkaroon ako ng nakakita ako ng isang quote doon sa mga election before. Sabi nila, tunay na pagbabago. Di ba? Tunay na pagbabago. Magkakaroon ng tunay na pagbabago kung tatanggapin natin yung mga uncertainties na darating. Alam niyo, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 34, di ba? Do not worry about tomorrow and let tomorrow worry about itself. Hindi naman natin trabaho na intindihin yung kinabukasan. Ang kailangan nating intindihin yung ngayon na pinapagawa ng Diyos. And isa pa po, mga kapatid, is yung mga new adjustments. Di ba? Ay, takot ang tao na magbago kasi may new adjustments. Naalala ko po, mga kapatid, yung kaibigan ko na bumili po ng panibagong kotse, takot siyang gamitin. Bakit? Kasi yung una niyang kotse, manual. Tapos yung pangalawang niyang kotse, matic. Alam ko naman, medyo madaling gamitin na ang matic kapag nag-manual ka, simula manual ka. Pero takot pa rin siyang gamitin. Bakit? Kasi bago. Takot sa ang tao sa new adjustments. Di ba minsan, kapag tayo po ay nagkaroon ng panibagong sitwasyon sa buhay natin. Halimbawa na lang, mga kapatid, nagkaroon tayo ng anak. Una, may anak ka, isa lang. Pag nagaling dalawa na yung anak mo, medyo kinakabahan ka na. Kasi new adjustments to, dalawa na iaalagaan ko. Di ba? Noong una, napupuyat ako. Ngayon, dalawa na. Mapupuyat ako, magpapakain ako. So, medyo kinakabahan tayo kapag merong mga pagbabago. So, these are the two common reasons why people do hate changes. And nakita ko rin, mga kapatid, sa mga Israelita that they hate changes because of the uncertainties. 'Di ba? Paano kapag bumalik ako sa Diyos? Baka inisip siguro nila, baka magbago na yung ugali ko na dating mainitin ang ulo ko, madali akong manakit sa mga taong kinagagalitan ko, hindi ko na magawa, baka abusuin nila ako. 'Di ba? Natatakot sila. And natatakot din sila sa adjustment na ito na yung binigay ng Diyos. Baguhin ko na, ayusin ko na. Alam niyo po, kaya ayaw ng tao ng new adjustments, sometimes we are lazy. Di ba? We don't want changes, ayaw natin ng new adjustment because sometimes people are lazy.
kailangan nating maging masipag dahil binigyan naman tayo ng kalakasan ng Diyos. Binigyan tayo ng grasya ng Diyos. Alam niyo po, kung ang tao, mga kapatid, ay takot sa mga changes, alam niyo po, ang Diyos natin, kung ang tao tinuutusan ng Diyos na magbago at i-embrace ang changes, ang Diyos natin kailanman hindi nagbago. Di ba nabanggit natin kanina sa verse 6, I the Lord do not change. Bakit kaya hindi nababago ang Diyos or hindi nagbabago ang Diyos natin? God does not change in any way, form, or passion. Ang Diyos natin, nung nakaraan, sabi ko, sa BS Square natin, is still our God na wino-worship natin dito. Kaya magkaroon pa rin tayo ng puso na nabukal, na open, para sambahin siya sa lugar na to. Kasi ang Diyos natin is everywhere. Ang Diyos natin, kahit saan ka mapunta, nandun. Kailangan natin siyang sambahin, hindi siya nagbabago. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, mga kapatid, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi na nga sinabing just tomorrow lang eh. 'Di ba? Forever. Ang Diyos natin nung kahapon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbago. May positive 'yon para sa Diyos na hindi magbago. Pero sa atin, mga kapatid, sometimes negative at positive ang hindi magbago. Bakit ko nasabi na sometimes negative at positive na hindi magbago? Halimbawa na lang, ang turing mo sa anak mo, mahal mo siya. Hindi dapat magbabago yon. Positive yon. Pero kung sa kasalanan natin ang pinag-uusapan, kailangan nating baguhin. Positive yung pagbabago sa kasalanan, mula sa kasalanan. 'Di ba? Tatanggalin natin ang kasalanan natin. So, kung kahapon ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen ba? Kaya nga sinasabi natin palagi, God is good all the time, and all the time, God is good. Diba kung ang Diyos mabuti sa'yo nakaraan, mabuti pa rin siya sa'yo. May circumstances lang na hindi magandang nangyari, wag mong kaligtaan, na mabuti pa rin siya sa'yo. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan. Isa pa, mga kapatid, kung ang Diyos ay mapagmahal sa'yo noong nakaraan, kahit hindi mo deserve, hindi natin deserve, hindi ko deserve, mahal ka pa rin niya ngayon. Ano ba ng sitwasyon mo, nadapa ka or hindi, nagkasala ka o hindi, mamahal ka pa rin niya. Isa pa, mga kapatid, ang Diyos kung nag-provide noon, magpo-provide pa rin siya ngayon. Naniniwala ba kayo? Amen. Kung ang Diyos nag-open ng opportunity before, mag-open pa rin siya ng opportunity ngayon. Kung ang Diyos nagpagaling sa'yo sa mga sakit na meron ka noon, magpapagaling pa rin siya ngayon. Kaya nga siya tinawag na Jehovah Rapha eh. 'Di ba? Yung name na yon, binabanggit yon dahil ang Diyos mapagpagaling, hindi nagbabago. Isa pa, mga kapatid, kung ang Diyos ay makapangyarihan, makapangyarihan pa rin siya ngayon. Huwag natin ibase yung sitwasyon natin kung gaano kalaki ang Diyos natin. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Okay, so napakaraming karakteristik ng Diyos na kailanman hindi mababago ng tao. Hindi mababago ng kahit na sino. At hindi mababago ng sitwasyon. God cannot change. God has no need to change. For He is complete and perfect in Himself and has no need of anything. Ulitin ko ang Diyos natin, kompleto na. Ang Diyos natin, perfect na. He doesn't need to change. Because He is God, He is complete. Kasi kung hindi siya complete, hindi siya Diyos. 'Di ba? Kung hindi siya perfect at hindi banal, hindi siya Diyos. He is complete. Wala nang dapat pang baguhin sa Kanya. Tayo po mga tao ay may hangganan. We are finite creatures, kung tawagin. Bakit? Kasi tayo ay dependent sa pagkain, ang tao dependent sa hangin, dependent sa araw, dependent sa maraming bagay. Ang Diyos natin, walang dependent. Hindi siya dependent sa kung saan. Because He Himself, mga kapatid, is already perfect. Hindi niya na kailangan ng kahit ano. Pero tayo, kailangan natin siya. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mo ang Diyos. We have a beginning and we have an end. Naniniwala kayo doon? May beginning tayo, pinanganak tayo, pero balang araw, mawawala rin tayo. Ang Diyos, mga kapatid, walang beginning nor end. Because He is already the beginning and the end. He is. Siya na yun. So, mga kapatid, I understand na some feelings changes. Di ba? Ngayon, maaari ngayon, masaya tayo, nagagalak tayo, na nandito tayo ngayon sa church. Pero mamaya, baka paglabas natin dito, may makatapak ng paa natin, maghalit tayo. Di ba?
I understand that feelings do changes, but do not also define God with your emotions. Nagkakaintindihan tayo? Kasi siniisip nyo, ang emotion ko ngayon, galit, so walang Diyos ngayon. Di ba ganun ang tao eh, pag galit, wala nang Diyos. May mababanggit lang ng mga salita na hindi maganda, kasi iniisip nila, galit sila eh, walang Diyos. Ito yung ugali ko ngayon, walang Diyos, pasensyahan tayo. Do not define God with your emotions. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Alam niyo po, isa tong foundation sa atin na ang Diyos natin hindi nagbabago. Foundation to ng faith natin. Bakit? Kasi talagang mas masahawak ka doon sa bagay na hindi nagbabago. Ikaw ba? O kayo, tanungin ko kayo. Mas magtitiwala ka ba sa tao na pabago-bago ang desisyon? Halimbawa, ako po, pabago-bago akong desisyon. Ngayon, mabait ako, mamaya hindi. Magtitiwala ka ba sa akin? Di ba hindi? Yung katabi mo, pabago-bago ng emosyon. Mahal ka ngayon, mamaya hindi. Magtitiwala ka? Hindi. Di ba? Sa trabaho mo, kung ang trabaho mo, ngayon tanggap ka, bukas fired ka na ulit. Magtitiwala ka? Di ba hindi? Ang Diyos natin, pwede nating maging foundation yung pananampalataya natin sa Kanya kasi hindi po siya nagbabago. Amen ba? So our great foundation is that our God is unchanging. Diba? It is our great foundation that our God is unchanging. Alam niyo po, I believe mga kapatid, kahit nasaan tayo, katulad ng sabi ko kanina, God's ministry is everywhere. We just need to obey and embrace change to do His will. Nagkakaintindihan tayo? Okay, halimbawa na lang, alam niyo po netong last Tuesday ata to or Wednesday, habang nagre-remedial po kami sa class sa school, habang nagtuturo ako sa mga bata ng pagbabasa, bigla na lang may mga lumapit. Bigla na lang po may mga lumapit na grupo ng mga estudyante. Sabi nila, hindi po nila ako in-approach directly, pero ang usapan nila ng una, narinig ko sila, sabi nila, may nagbigay sa akin ng Bible, may nagbigay sa akin ng ganito. Paano kaya ito basahin? Tapos lumapit to sila sa amin habang nagbabasa kami. Sir, paano ito basahin? Bible study tayo. So tignan niyo yun mga kapatid, God is everywhere. Ano ang ibig sabihin nun? If there are opportunity na pwede tayong magsilbi sa Diyos na nandyan kahit saan, serve Him. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Serve Him. Why? Kasi totoo yung sinabi dun sa verse na harvests are many, but the laborers are few. So, tayong mga Christians, if we believe that God is everywhere, He doesn't change by any situation, dapat kapag may opportunity, we will serve Him. Nagkakaintindihan? Amen. So, God's need, mga kapatid, God needs nothing outside of Himself to exist, and outside of Him is nothing, for He is omnipresent. He is omnipresent. Di ba kahit saan, nandoon siya. Kahit saan tayo magpunta. Kaya nga kapag nagkakasala tayo, tapos iniisip natin, wala naman nakakatingin, nakikita ka ng Diyos. Di ba? Wala naman nakakarinig, naririnig ka ng Diyos. Di ba? Itinatago ko tong maling to na nanonood ako ng pornography, wala nakakakita, nakikita ng Diyos. So, mga kapatid, baguhin natin. He is fully self-sufficient and self-contained. Sapat na ang Diyos natin para bigyan ka ng kalakasan, sapat na ang Diyos natin para bigyan tayo ng grace, sapat na ang pagmamahal ng Diyos para punuin muna tayo bago tayo pumasok sa isang relasyon. Di ba? Sapat na ang pagmamahal ng Diyos para maging to sa atin, panghawakan natin yung pagmamahal niya. As God is unchanging to the Israelites, He wants them to embrace change by obeying His words and turning away from the things na hindi niya kalooban. In simple term, mga kapatid, gusto niyang magbago ang mga Israelita. God wants to change them from glory to glory. Hindi lang ang mga Israelita. God wants also for you to change. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Kung meron pang hindi nagbabago sa'yo, na hindi kalooban ng Diyos, kasalanan man yan or hindi, magbago ka na. Kasi yun ang gusto ng Diyos. You have to embrace change. Gusto ng Diyos na baguhin natin ang ugali natin. Gusto ng Diyos na baguhin mo yung lifestyle mo. Gusto ng Diyos na baguhin mo yung mga bagay na pinapabago niya sa'yo.
Bakit? Kasi nga, di ba sabi ni Paul, if we want to be transformed, we need to renew our mind. Magbago tayo. Di ba? Alam niyo po, without change, there's no growth. Do you believe on that? Halimbawa, sa isang buto, ang buto na hindi naitanim at hindi tumubo at hindi nagbago, walang growth. Di ba? If you're not going to change your mindset, walang magbabago sa'yo. If you're not going to change your lifestyle, walang paglago sa'yo. Asahan natin yun, mga kapatid. Kaya ang tao, sinisisi minsan ng Diyos, sinasabi niya, bakit walang nagbago sa buhay ko? Ikaw mismo hindi nagbago eh. Ikaw mismo hindi mo sinuko yung sarili mo sa Diyos. Ikaw mismo hindi ka mismo nagbago ng isip mo na dapat ayusin mo. Binigyan ka na nga ng grace ng Lord, hindi ka pa nagbago. Huwag mong sisihin ng Diyos. There's always a grace for us. Kailangan nating magbago. Nagkakaintindihan tayo? Intro pa lang yon. Joke lang. So mga kapatid, as God is unchanging, God always keeps His promises. Basahin natin ha. As God is unchanging, God always keeps His promises. Ang Diyos po natin mga kapatid, nagkikip yan ng mga promises niya. Kung ang tao, mga kapatid, napapako ang mga pangako, ang Diyos natin, asahan natin na yung pangako niya noon, tutuparin niya para sa iyo. Kinikip niya yon para sa atin. Basahin ko lang po yung verse 6. Sabi doon, I, the Lord, do not change. Ako ang Diyos na hindi nagbago. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Bakit ko nasabi that God always keeps His promises? Alam niyo po, yung sinabi ni Lord John that so you, the descendants of Jacob are not destroyed, this is a promise of God ever since na pinalayas niya ang Israelites or pinalaya ang Israelites sa Ehipto. This is the promises of God na ipoprotektahan niya, sasamahan niya ang mga chosen people niya. The descendants of Jacob are the Israelites and they are the chosen people of God. Ang pangako po ng Diyos sa mga Israelita nung una ay hindi nagbago hanggang sa mga Israelita in Malakay. So Malakay na tayo kasi yung story ni Moses nasa Genesis, Exodus, Leviticus pa, 'di ba? Pero ito Malakay na, hindi pa rin nagbabago yung pangako ng Diyos. Alam niyo po, yung pangako ng Diyos sa atin hindi rin nagbabago simula noon hanggang ngayon. Kung may pangako ang Diyos sa iyo na you and your family will be saved, trust Him. Diba? Kung may pangako ang Diyos sa iyo na gagaling ka sa iyong sakit, trust Him. Kung may pangako ang Diyos sa iyo na puprovide niya yung needs mo, trust Him. Hindi nagbago yon. Kung ang mga tao po, nagpipaid yung pangako nila, nawawala na lang bigla ng bula, parang bula, yung sinabi nila. Ang Diyos, wag po natin igaya sa tao. Because God always keeps His promises. Sabi doon, promises of men may fade, but the promises of His words will never fade away. Diba? The promises of God will never fade away. Lahat ng bagay sa mundong to mawawala. Lahat ng bagay sa mundong to, hindi mo na makikita. Pero ang pangako ng Diyos, nandyan pa rin. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So kung gusto nyo panghawakan ng pangako ng Diyos at kung gusto nyo marinig yung mga pangako ng Diyos sa inyo, basahin natin ang salita niya. Because dyan nanggagaling ang salita po, ang pangako po ng Diyos. His words will remain. Many promises of people will fade. Mapapako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi. Alam po siguro natin ang story ni Abraham and Sarah, no? Sina Abraham and Sarah pinangakuan that Abraham will be a father of all nations. And they will have a son balang araw. Alam niyo po ba yung nangyari sa kwento noon? Di ba, alam ko, familiar kayo doon, na pinagtawanan pa nila yung pangako ng Diyos sa kanila. Pero kahit pinagtawanan nila, kung ano pinangako ng Diyos, mangyayari. Nakita naman natin na biniles sila ng Diyos ng isang anak. Biniles sila ng Diyos na sila yung, di ba sabi, He will be the father of all nations. Yung descendants niya, di ba, sa kina David, nagpatuloy, kina Jacob, nagpatuloy pa. So nakita natin, kung may pangako ang Diyos na ibibless ka, ibibless ka niya. Kung may pangako ang Diyos na babaguhin ka niya, babaguhin ka niya. Pero of course, hindi naman tayo stagnant. Hindi tayo basta yung nakahiga lang, hintayin ko na yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, bibigyan niya ako ng isang malaking bahay. Nakahiga ka lang. Sa tingin mo, mangyayari yung pangako ng Diyos? Hindi. Kailangan mong kumilos. Diba? Kailangan mo pa rin mag-effort sa tulong ng grasya ng Diyos. Sabi mo, bibigyan ako ng Diyos ng isang makakasama sa buhay.
na tutulungan ako. Nakahiga ka lang hindi ka nga nanliligaw Paano ka magkakaroon? Di ba na makakasama sa buhay na kalooban ng Diyos sa'yo? Sabi ng Diyos, babaguhin niya yung pasensya ko. Sabi ng Diyos, babaguhin niya ako. Hindi ka nga nag-e-effort na magpigil. Paano mo matatanggap yung promise? So to receive the promises of God, we need, mga kapatid, na mag-effort and to act dun sa will of God. Nagkakaintindihan tayo? Tandaan natin na yung promise ng Lord, matatanggap lang dun sa will niya. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi matatanggap ang pangako kung wala ka sa kalooban niya. Matatanggap ang pangako kapag nasa kalooban ka ng Diyos. So kung dito ka pinapadaan ng Diyos, tapos dito ka daan ng daan, ine-expect mo na marireceive yung pangako, ibang usapan na yun. Di ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, yung daan patungo dun sa buhay ay narrow. Di ba? Unti lang ang dumadaan. So kailangan natin piliin dumaan doon para ma-receive ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos natin hindi napapako ang pangako niya, ang Diyos natin ay laging tapat, tayong tao, tapat ba tayo? Tayong tao, kapag nangako sa Diyos, ano ba natin? Tinutupad ba natin? Sinasabi ba natin sa Diyos, Lord, nangako ako sa iyo ngayon na maaga ako gigising, na kakain ako, mag-aalmusal ako at mag-worship ako sa iyo? Ginagawa ba natin? Or kapag nag-alarm ka, Lord, maaga ako gigising 5:30, nakailang snooze ka? Nakailang snooze ka para sa devotion time mo? Nakasampu? Ginagawa ba natin na mag-worship talaga sa Diyos? Ginagawa ba natin yung pangako natin sa Kanya? Alam niyo po, ito po ang isa sa mga natutunan ko. Kapag ginawa mo yung pangako mo sa Diyos, you are also worshiping God. Kasi commandments ng Diyos na sundin yung mga pangako natin sa Kanya. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vows. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Sabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 5. Di ba, mabuti na lang na huwag ka ng mangako, tapos di mo naman tutuparin. Tayo nga sa tao, galit kapag hindi tinupad yung pangako sa atin Di ba, halimbawa na lang po ngayon, siguro hindi ko naman alam, baka ilan sa atin dito nangako ng lunch mamaya. Di ba, nangako ng lunch sa mga katabi natin or kakilala natin. Tapos di tinupad, magagalit tayo. Ang Diyos natin, mga kapatid, ayaw niya po nang hindi tinutupad ang pangako sa Kanya. Not fulfilling our covenant to God is a sin. Kasalanan po iyon. So kung sinabi mo sa Diyos nung una mo siyang tinanggap, Lord, magbabago na ako, fulfill it. Hindi madali. Minsan mapupol talaga tayo, may times na mapupol tayo, pero fulfill it. Nagkakaintindihan tayo? Amen ba? Amen. Keep your promises, mga kapatid, sabi nga. Di ba? May narinig nga ako minsan when you keep your promises, keep only, mga kapatid, yung kaya mo lang gawin. Di ba? Ano yung pangako mo sa Diyos netong 2024? Siguro, may nagsulat na lang New Year's resolution sa inyo, no? Pangako ko sa Diyos, magbabasa ako ng Bible. Babasahin ko yung buong Bible for the whole year. Ano na bang date ngayon? December. Excited sa Pasko. January 21. 21 out of 365. Tinupad nyo na ba? Ginawa nyo na ba? Keep your promises. Alam niyo po, mga kapatid, seryosohin natin ang pangako natin sa Diyos. Meron po akong nakausap na isang co-teacher ko. Tapos, eto pong co-teacher ko na to, sabi niya, whatever the situation will happen in this year 2024, lalapit kami sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, netong the whole week, nagkaroon ng mga uncertainties sa buhay nila. Nagkaroon ng mga hindi inaasahan ng mga pangyayari. Nagkasakit yung tatay niya, nagkaroon ng financial problem, nagkaroon ng, alam niyo yun, emotional damage sa kanya. Pero, alam niyo po, may part sa heart niya na sabi sa kanya, huwag ka na pumunta ng church, magpahinga ka na muna. Mag-break ka muna. Mag-ano ka muna, alam mo, lumayo ka muna. Bigyan mo muna ng space yung sarili mo. Pero alam niyo po, sabi niya, may conviction sa heart niya, mahirap na ngayong sitwasyon, mas lalo pang hihirap kasi lumayo ka sa Diyos. Di ba, totoo naman? Di ba, mahirap na ngayong sitwasyon mo, pinahirap mo pa lalo kasi lumayo ka sa Diyos. Akala ba natin na kapag lumayo tayo sa Diyos, mas gagaan?
Temporary yung happiness, pero pag mas lalo tayong lumayo, asahan natin, mas lalong ihirap. Temporary yung happiness, pwede nyo maranasan. Pero asahan nyo, mga kapatid, may mga consequences yung mga paglayo natin sa Diyos. So wag ho tayong lumayo sa Kanya. Promise natin na kung pinaramis natin na lalapit na tayo sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Kasi sa presensya niya, may kapahingahan. Oy, pastor, kaya nga ako nag-church eh. Kasi may kapahingahan sa Diyos. Kaya nga, pastor, kapag nakikinig ako ng preaching mo, nagpapahinga ako. Kasi may kapahingahan sa Diyos. Gising pa ba kayo? Gising pa? Nakikinig pa ba kayo? Tulog pa ba kayo? Tulog, ayan nga. So, mga kapatid, promise what you only can keep. If before di ka tumutupad sa pangako mo sa Diyos, kapatid, pagkakataon na para baguhin ito. Pagkakataon na para baguhin ang mga ang buhay natin para tuparin ang pangako natin sa Kanya. So magbago na tayo. Nagkakaintindihan? Let's embrace change. Hindi na tayo tulad dati. Hindi na tayo baby. Hindi na tayo basta unang Kristiyano lang. Tayo ay mga Kristiyano na matagal na, tayo ay mga Kristiyano na every week nakikinig ng salita ng Diyos. At hindi nga lang every week, every day. Nababasa natin, sa mga naririnig natin sa mga Bible study, magbago na ho tayo. Isa pa po, mga kapatid, sa pwede nating matutunan about God who's unchanging is, as God is unchanging, God's character doesn't change. God's character doesn't change. Yung character po ng Diyos noon, hindi po nagbabago. Basahin po natin ng verse 7 na. Tingnan nyo to. Sabi doon, ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees. O, kita nyo yun ha. You have turned away from my decrees. Noong una pa lang, hindi mo na kinikip ang salita niya, hindi kayo sumusunod, pero ang sabi ng Diyos, tingnan nyo to. Return to me, and I will return to you. Says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Alam niyo po, habang binabasa ko to, naalala ko yung storya ng prodigal son. Di ba? Yung prodigal son po, mga kapatid, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay yung storya ng isang binata na kinuha na yung mana sa kanyang magulang. At dahil kinuha niya na yung mana niya sa kanyang magulang, may mga natanggap siya, umalis siya sa tahanan ng kanyang tatay. Umalis siya. Pumunta siya kung saan-saan, nagliwaliw, ginastos yung mana niya, at tumating sa time na naubos po yung mga natanggap niya. Tumira na lang siya sa babuyan, kinakain niya kung anong kinakain ng baboy, naghirap siya, pero alam niyo po, dumating sa time na na-realize niya na kailangan niyang bumalik sa kanyang magulang. At nung bumalik siya, mga kapatid, yung tatay niya noon, tatay pa rin niya ngayon na tinanggap siya. Kung ano ang pagmamahal ng tatay niya noon, ng prodigal son, tinanggap pa rin po siya at pinakita pa rin yung pagmamahal nung bumalik po siya. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Tayo po, halimbawa na lang po, meron pong sabotahe sa atin, umalis. Tapos, ginasta yung mga ari-arian natin. Tapos bigla na lang babalik para tulungan mo ulit. Ano ka, siniswerte? Di ba? Ano ka? Anong gusto mo? Ganun ulit, katulad dati? Di ba hindi ho yun madali? Pero alam niyo po, nung bumalik po ang prodigal son sa Diyos, tinanggap ho muli siya. At yung character na pinakita niya noon, pinakita niya pa rin po nung pagbalik po ng prodigal son. Ganon din po yung sabi ng Lord sa kanila, I will return to you. When God said, I will return to you, it means that, mga kapatid, kakalimutan niya yung nakaraan. Bumalik ka lang. Kakalimutan niya yung mga ginawa mo, magsisi ka lang. Kakalimutan niya, mga kapatid, yung mga bagay na hindi niya kalooban na ginagawa mo, isuko mo lang yung buhay mo sa Kanya. God's character doesn't change, mga kapatid. Alam niyo po, this unchanging nature is a source of reassurance para sa mga descendants ni Jacob. Source ng reassurance yan, na sinabi ng Diyos na I will return to you. Assurance sa kanila yan, na ang Diyos na nagmahal sa kanila, simula na nasa Ehipto pa sila, ang Diyos na nagpalaya sa kanila, ang Diyos na nag-provide sa kanila habang nasa disyerto sila, ang Diyos pa rin na hindi nagbabago po para sa kanila. God's steadfastness prevents the destruction of the people. It is a statement that God's consistency sa pagpapakita ng kanyang character ay hindi nagbabago. Para po itong alam niyo po yung lighthouse. Nakakita na po ba kayo ng lighthouse? Siguro hindi man natin nakita personally sa mga dagat or katabing dagat,
Pero siguro nakita nyo to sa mga palabas. Ang lighthouse po, mga kapatid, kapag ito ay umiilaw, kahit anong bagyo, kahit anong circumstances, magka-tsunami man, or ng malakas or hindi, iilaw yan at para i-guide yung mga nasa ship or kung anong barko pa man para makarating dun sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ganun ng Diyos eh. Yung ilaw niya, yung character niya, hindi nagbabago para i-guide din tayo para makabalik sa Kanya. Imagine, minahal ka ng Diyos kahit hindi ka kamahal-mahal. Imagine, mga kapatid, nag-provide ang Diyos kahit minsan hindi ka tapat. Imagine, mga kapatid, na nagpakapako siya sa krus kahit araw-araw natin siyang sinasaktan. Imagine that. Every time I remember God's character sa buhay ko, nadudurog yung puso ko eh. You know why? Kasi, sinong ibang taong pwedeng magpakita ng katulad na pinapakita sa akin ng Diyos? Wala. Diyos lang. Minsan nga, kahit asawa, nag-aaway pa tayo eh. Nag-aaway pa kayo, ang nagbabago pa minsan ang ugali. Pero ang Diyos hindi po nagbabago sa'yo. Amen ba? Amen. Ang Diyos hindi nagbabago sa'yo. So, as God's character doesn't change, dahil pinapakitaan ka niya ng mga characteristics niya na hindi nagbabago, we as a Christian, and we considered ourselves na salt and light of this world, we need to consistently show Christ-like character. Kailangan din natin itong ipakita sa ibang tao. Kung dati wala kang Christ-like character, baguhin mo na. You need to embrace change by showing to the people yung natututunan mo sa Bible study at sa church. Diba? Pwede kasing habang buhay tayo nag-church, pwedeng habang buhay tayo nagba-Bible study, pero walang application. Pwede yun. Pero kung ginagawa mo yun, baguhin mo na. Consistently show Christ-like character. You know why? Kasi hindi natin alam na minsan ang mga tao nakakasalumuhan natin, kapag hindi natin pinakitaan ng character ng Diyos katulad ng kabutihan, baka matisod sa atin. Diba? Ang daming taong natitisod sa mga Christians. Aminin natin o hindi. Ang daming taong natitisod sa mga Christians. Sabi nila, Christian pala yan. Akala ko Christian lang yung pangalan, pero hindi ako yun ha. Baka sabihin niyo, ako yun. Akala ko Christian lang yung pangalan. Christian pala yan. We need to change our character by showing consistently Christ-like character. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Kasi hindi natin alam nga na baka may matitisod sa atin. So, pastor, how will we know if we are showing God's character? How will we know kung nagpapakita tayo na talagang God's character sa buhay natin? Alam niyo po kung paano? Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So paano, pastor? Pag nagpapakita at nagbubunga tayo ng bunga ng Espiritu. Kasi ito yung character ng Diyos eh. 'Di ba? Alam niyo po, yung character of the Holy Spirit na bumubunga sa atin, that's the character of God. So ang Diyos natin may character of love. Nagmamahal ba kayo? Nagmamahal ba kayo? Amen. Nagmamahal kayo sa mahal nyo. Nagmamahal ba kayo sa hindi ka mahal-mahal? Parang umonti ah. Parang umonti ah. Ito naman, sabi doon, may kagalakan daw sa karakter ng Diyos na dapat pinapakita natin. May kagalakan ba kayo? Amen. Siyempre, nandito tayo ngayon eh. Paano pag dumaan kayo sa sitwasyon ng buhay nyo na hindi maganda? May kagalakan pa rin ba? Amen. Next, mga kapatid, pagtsatsaga, forbearance. May pagtsatsaga ba tayo? Ayun, dun lang. Yun lang. Mga kapatid, mahirap magtsaga. Lalo na kung iniisip natin, yung pagtsatsaga natin, dapat may resulta ng isang araw pa lang. Di ba ganun tayo minsan? Nagtsatsaga tayo kasi gusto na natin kagad ng resulta. Pero sa totoo lang, ang pagtsatsaga, katulad ng isang nagtatanim ng palay, naghihintay para magkaroon ng bunga. Nagtsatsaga tayo mga kapatid sa mga tao sa paligid natin, sa trabaho natin, sa school natin, kasi alam natin na magkakaroon ng bunga balang araw. Hindi man kagad, pero alam natin na yung pagtatanim natin, magkakaroon ng bunga. Di ba yun ang nakalagay sa Bible? What you sow, you will reap. So magtanim ka na ngayon, magtyaga ka sa pagtatanim ng kabutihan. Di ba? Magtyaga ka sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Kasi alam natin magbubunga. Hindi man kagad nakita, pero alam natin kumikilos ang Diyos. Isa pa po, mga kapatid, kindness. Di ba? Kabaitan. Mabait ba kayo?
Amen. Parang ang hina na naman ng pagiging mabait. Di ba? Sa goodness, may kabutihan ba sa inyo? May kabutihan ba sa inyo? Amen. Praise God. How about faithfulness? Are you faithful? Amen. Ang mga asawa dito, faithful ba kayo sa asawa nyo? Amen. Praise God. Parang babae lang ang sumagot. Ang mga anak, kayo ba? Faithful ba kayo sa magulang nyo? Parang hina ng sagot din ng mga anak, ha? Madalas yata nagsisinungaling sa magulang. So mga kapatid, let's be faithful also. 'Di ba? Maging faithful tayo sa mga pinagkatiwala ng Diyos at maging faithful din tayo sa Diyos. You know why? Kasi 'di ba may kasabihan nga sa Bible na those who are faithful in the little, He will bless ng mas malaki. 'Di ba? Ibe-bless ng Diyos ng mas malaki if we are faithful. Isa pa po mga kapatid, yung gentleness, mahinahon. Alam niyo po, isa sa mga natututunan ko sa couples ministry natin, kapag nag-aaway kayo, subukan yung wag magtaas ng boses. Why? Kasi alam niyo po, kaya lang naman natitrigger minsan ng dalawang mag-asawa kapag nag-aaway, kapag yung isa nagtaas na ng boses. 'Di ba? So subukan natin ng mahinahon, pero parang mahirap, no? Alam ko mahirap 'yun. Pero sa biyaya ng Diyos. 'Di ba? Matutulungan niya tayo. Let's be gentle and also sa pag-usap natin sa bawat tao. And of course, have self-control. Let's have a character like this. Yung self-control kasi alam niyo po kaya tayo nahuhulog sa kasalanan kasi unang-una wala kang self-control. Tinetempt ka na nga, lumapit ka pa instead na lumayo ka. 'Di ba? Nakita mo na nga may sexing nagsasayaw-sayaw sa Facebook, tinagalan mo pa. Alam mo yung 2 seconds na tinagalan mo yung kapag nag-i-scroll ka, yung 2 seconds na yan, susunod 10 seconds na yan. Susunod 1 minute. Susunod mas mahaba pa. So wag nyo nang patagalin. Have self-control in your mind. Kasi this is the fruit of the Holy Spirit na dapat nakikita sa atin. If we do not follow God's command like mga kapatid na mga pinapautos niya na sundin natin yung mga characters niya, alam niyo po, merong isang utos dito sa Malakay, chapter 3, verse 8. Isa rin tong utos sabi doon. If we do not follow God's command like in tithing, it's like we are robbing Him of the things na binigay niya sa atin. Basahin ko lang yung Malakay chapter 3 verse 8. Sabi dito, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Alam niyo po, kapag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, para natin siyang pinagnanakawan katulad ng sa tithes and offerings. If we are not giving back kung ano talaga para sa Diyos, at hindi natin sinusunod ang utos niya, para natin siyang pinagnanakawan. Hindi natin nakikita pero pinagnanakawan natin ang Diyos. So same thing in our life, if you do not obey the will of God by showing Christ-like character, you are like robbing God in you. If before wala kang attempt na magtanim, mga kapatid, ng character ng Diyos sa buhay mo para makita ito, magbago ka na. Magbago na tayo. Ngayon, mag-attempt tayo to show, mga kapatid, Christ-like character. Pakisabi ulit sa katabi mo, magbago ka na. Ayan. Okay. Next mga kapatid, isa pa po sa mga pwede nating makita as God is unchanging is God is still a just God. God is a just God. Patas pa rin po ang Diyos. Kung ang Diyos noon patas, may justice pa rin po siya sa mga susunod na henerasyon. May justice pa rin po siya ngayon. Basahin ko lang sa inyo yung verse 10. Sabi doon, next po. Sabi doon, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Sabi ng Diyos, test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. Ang Diyos na nagsabi nun subukan mo ako. Patas ako. Subukan mo ako, sumunod ka. Hindi kita pababayaan. Subukan mo ako. Magbago ka, tutulungan kita. Subukan mo rin ako na huwag ka sumunod. Kita mo, may consequences yan. Hindi nagtotolerate ang Diyos ng mga kasalanan. Hindi nagtotolerate ang Diyos sa hindi natin pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, hindi siya nagtotolerate sa mga ginagawa nating mali. Patas ang Diyos. Nagkakaintindihan tayo? So kung patas ang Diyos noon, patas pa rin po siya ngayon. Kaya huwag nating isipin na nakakaligtas na tayo kapag may mga ginagawa tayong mali. Pwede yung magbunga sa mga susunod. Pwede yung magbunga sa mga susunod mong henerasyon. Alam nyo ba napapasa ang blessing or curse into thousands of generations? Or sa mga susunod pang generations. So if we want blessing to the other generations, let's do the right thing ngayon pa lang. Magbago na tayo.
Di ba? Kasi patas ang Diyos. If you want your generations to be blessed by God, magsimula sa iyo. May nakausap ako, mga kapatid, isang teacher ko sa seminary. Tapos yung mga anak niya, they are very blessed intellectually. They are very blessed, mga kapatid, sa talent nila. You know why? Ang sabi niya, because her mother, and yung tatay niya is very faithful to God. Naging tapat sila. Ang nangyari, may blessing na natatanggap sila. So, kung gusto mo talagang matanggap yung blessing na favor na binibigay ng Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Kasi tapat po siya sa atin. Our Lord demonstrate justice sa mga ganito pong paraan. Una, mga kapatid, through fair judgment, God's judgments are always fair and impartial. He does not show favoritism. Hindi po nag-show ng favoritism ang Diyos. Nagpapakita po ng pagiging patas ang Diyos sa hindi po pagpapakita ng favoritism. Ang tao po may favorite. Di ba? Di ba, halimbawa ako, may favorite akong basketball team. Favorite ko ang Golden State Warriors, kaya lang laging talo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang tao may favorite. Ang Diyos walang favorite sa atin. He does not show favoritism. Kung ikaw nagkamali, hindi dahil sasabihin niya ba sa'yo na favorite kita, hindi na kita paparusahan. Hindi yun ganon. Ang Diyos ho, patas po sa bawat isa. The Lord also shows, mga kapatid, justice through konsensya and conviction. Nagpapakita po, mga kapatid, ng justice ang Diyos sa pagiging patas niya kapag minsan, alam niyo po, kapag nagkamali tayo or may ginawa tayo na hindi maganda, nagkakaroon tayo ng guilt or conviction sa heart natin. Pag pinakita ng Lord yung guilt sa heart mo, ibig sabihin, gusto niyang magbago ka. Di ba? Pag pinakita ng Lord sa heart mo yung conviction or pinaramdam sa'yo, may gustong ipabago ang Diyos sa'yo. And of course, there are natural consequences. Ayan, nakalagay na. There are natural consequences. Patas ang Diyos, may consequences yan. Ano ba sabi sa Bible? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Not everything is beneficial. Lahat pwede natin gawin. Pero asahan mo, patas ang Diyos. May consequences. Nagkakaintindihan tayo? Okay, next mga kapatid, through answered prayers, the Lord listens to our prayers. He is just. If God saw in your hearts that your prayer is pure and doesn't have any motive na pang sarili lang, at nakita ng Diyos na gusto mo siyang purihin sa buhay mo, the Lord will listen. May nabasa ako sa Psalms chapter 66 verse 18. I think tama yon. Sabi doon, if I have cherished sin in my heart, the Lord would have not listened. Di ba? Kung may chini-cherish kang kasalanan dyan sa puso mo, tanggalin mo na yan. Baguhin mo na yan. Bakit? Kasi nakaharang yan para marinig ng Diyos yung panalangin mo. Nagkakaintindihan tayo? Pakisabi ulit sa katabi mo, magbago ka na. Okay, so, parang yung word na magbago ka na, ang bigat no? Pag sinabi pakisabi naman sa sarili mo, magbabago na ako. Ayan, magbabago na tayo. Okay? Sama-sama tayo sa pagbabago patungo doon sa kalooban ng ating Diyos. So, ang Diyos po natin, tapat. Kaya hindi natin minsan naranasan ang pagiging sapat ng Diyos kasi hindi po tayo tapat. Sabi nga doon, minsan hindi sapat kasi hindi ka tapat. Nagkakaintindihan tayo? Hindi minsan sapat ang grasya kasi ikaw mismo hindi tapat. Hindi minsan sapat ang mga dumarating sa buhay natin kasi ikaw mismo, pinagnanakawan mo ang Diyos. So, maging tapat po tayo sa Kanya. Mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, I think nasabi ko na to kanina, I have the right thing to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Hindi lahat makakatulong sa atin. Maging tapat ka sa Diyos. Kung anong pinapagawa ng Diyos, yun ang gawin mo. Huwag mong gawing excuse yung pagpapatawad niya para paulit-ulit mong gawin yung kasalanan mo. Maging tapat tayo sa Kanya. Alam nyo, nakakatuwa sa Diyos, kahit na minsan na-fall tayo sa sin, nagbigay pa rin siya ng grace eh. Diba sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is righteous and just to forgive you from any sins. Ang Diyos natin papatawarin po tayo. Ang Diyos natin mapagmahal pa rin sa'yo. Kung nahulog ka man sa kasalanan, kung meron mang hindi magbago sa buhay natin, kung ayaw nating tumayo mula sa pagkadapa, kapatid, Diyos pa rin po siya sa atin. Tatanggapin ka pa rin po niya. Mahalin po natin ang Diyos, lumapit po kayo sa Diyos, at isuko natin ang buong buhay natin sa Kanya. Sapagkat siya ay Diyos sa atin, magpakailanman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin na tunay
na ang Diyos natin ay hindi nagbago para bigyan ho tayo ng panibagong pagkakataon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sapagkat ikaw po ang Diyos sa amin na kailanman hindi nagbago kailanman. Lord, sa mga oras na ito, dalangin ko po ang patuloy ninyong pangungusap sa bawat kapatiran ko. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa buhay nila at patuloy na baguhin, Panginoon, kung ano man ang mga dapat baguhin namin sa buhay namin. Lord, helps us to embrace change that you want us to change. Helps us, O Lord God, to understand that you are our unchanging God na nandyan para sa amin. Hindi po kami iiwan kailanman. Kaya Lord, maraming maraming salamat sa umagang ito. I pray na yung mga salita ninyo ay hindi basta mabaliwala. I pray ito ma-apply sa buhay namin. Lord, salamat po sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, and we bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.